Per one. Yan. Yay! Hindi naman to naka-live, di ba? Siguro. Hindi naman, oh, di ba? So, we just want to be together and fellowship on the first day of the year. Are you happy to be here? We praise the Lord for 2025 and look forward to His faithfulness sa darating pong 2026. Ay, actually, 2026 na ngayon, no? Ngayong buong taong ito po. Siyempre, hindi po makukumpleto ang fellowship natin kung wala yung pambansang welcome song natin. So, tayo po tayong lahat, awitin po natin yung ligaya ng buhay. Bago kaya dumating ang Panginoon, mapapalitan niyan. Say this now. Go! Ligaya. Go around and shake everybody's hand. Buhay kung siya ay kakamtan, ang maging Kristo ay tunay na ligaya. One more time, idamay niyo po yung mga nag-violin, ang lulungkot nila. Kung kilala mo si Kristo, ligaya ng buhay, kung siya'y manunod. Amen. You know why we are happy? Because by the blood of Jesus Christ, meron po tayong tinatawag ng Bible na assurance ng ating pong kaligtasan. Ipanghuli ko na yung faithful and true. Awitin po muna natin, nothing but the blood of Jesus. Sapagkat kung ano man po ang mangyari sa paligid natin, sa mundong ginagalawan natin, there is but one message that we bear. And there is but one certainty that covers us. That is the blood of Jesus Christ. Say this now. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of... Just the ladies now. Everyone sing now. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. All the men now. Nothing can... Ang hina ng mga lalaki. Everyone now. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of... Here it goes one more time. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other found I know. Nothing but the blood of Jesus. Awitin po natin yung inawit ng Group 1 kanina, yung Faithful and True. Pero this time, lahat na po tayo. Yung Group 2, sila sa ending. Sing this now, everyone. The mountain is high, but you will take me higher. The valley is deep, but you will
river is wide, but you will take me over. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful. One more time. Go. The mountain is high, the valley is deep, but you will take me through. The river is wide, but you will take me over. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. My Lord, you're faithful. My Lord, you're faithful and true when everything around me gives way. Faithful and true. To lead me from day to day. Today, my Lord, you're faithful and true. You answer whenever I pray. Wherever I go, you're faithful. The mountain is high. The mountain is high, but you will take me high. The valley is deep, but you will take me through. The river is wide, but you will take me over. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful. There's one thing I know. There's one thing I know, wherever I go, you're faithful and true. And for our last song, because of the faithfulness of God and our faith in Him, we know that we are all destined for victory. Faith is the victory. Ayan, okay. Encamped along. Ready? And sing. Encamped along the hills of light, ye Christian soldiers rise and press the battle ere the night shall veil the glowing skies. Against the flowing gales below, let all our strength be hurled. Faint is the victory
last verse now. Wala nang last verse. Bakit mali? Doon na lang ulit tayo sa first verse. Mas maganda yung first verse. Everyone on the first verse once again. Ready, sing! And camped along the hills of light. Till ere the night shall veil the glowing skies against the foe in veils below. Let all hearts break be hurled. Fate is the victory. We know that overcomes. Everyone in the chorus now. Fate is the victory. Fate is the victory. Oh, glorious victory that overcomes the world. Ay ba'y manalangin? Panginoon, salamat po sa inyong katapatan sa buong 2025. It is by your faithfulness, dear Lord, alone that we can stand here before you today. We thank you for everyone present here today. Oh God, may you bless our coming together. May this be pleasing before you. And as we look forward to 2026, may we look at it with hope, dear Lord, and with a sincere desire to worship you with our lives and even our existence as an ecclesia. Thank you for this evening, O God. Bless everything that will transpire and may everything redound to your greater glory. All this I ask and pray in Christ's most precious name. Amen. Ang dapat po nating abangan dito sa Punot Dulo ay ang ating roots, kung papaano po tayo nagsimula, naging lighthouse, at kung papaano po tayo lumago sa gawain ng Panginoon. Through Punot Dulo po, makikita natin kung paano rumisponde ang eklesiya sa mga iba't ibang klaseng sitwasyon na kanilang hinarap throughout the generation at hanggang ngayon. Ito pong Punot Dulo na aming musical. Ibang-iba po siya sa mga musicals na napapanood po natin sa labas. Unang-una dahil ito po ay ginawa ng buong eklesiya, yung from production po, lahat po ng tech, yung actors po, gumawa ng music, lahat po ay galing sa lighthouse ng isang buong eklesiya. Pinapakita po nito na mahalaga po ang eklesiya sa paghubog ng mga kabataan. Mas napapagtibay po ang bawat isa dahil sama-sama po tayong tumutugon sa mga problema at kinakaharap po natin sa mundo. Napakakaiba po ng production po nito dahil makikita po natin hindi lang yung mga galing ng bawat talent ng mga actors, pero kundi ang mayamang biyaya ng Panginoon na gusto po namin maipahayag sa mga makakapanood po sa amin. Upang lahat ng miyembro ay maging aligned at malaman yung mga importanteng pangyayari na naganap sa ating eklesiya. Hindi lang yung history kung paano tayo naging eklesiya, kundi yung mga katuruan ni Tatay Abante na nalaman natin noon at nadadala natin hanggang ngayon. Masasaksihan po nila ng ating mga audience ang iba't ibang eksena kung saan pinakita ng Diyos na ang tanging kanyang biyaya lamang ang siyang kailangan natin para malagpasan po natin at marating po natin kung ano po ang kinalalagyan ng ating eklesiya sa ngayon. My favorite line from the entire play is from the second song. Sa panibagong kabanata tayo na ay magsisimula because it shows how God's grace enabled us to be able to go through challenges and thrive. Isa sa mga linyang tumatak sa akin bilang isang full-time staff na aming eklesiya, sa ating eklesiya, ay ang buhay ko'y ihahandog, bawat talento ay alay ko para sa kanya lamang. Yung mga songs po na nasa Punot Dulo po, nare-remind po ako na everything is not in vain and there is a greater purpose for this po. Ang musical po na ito ay hindi lamang isang kwento. It's a journey.
It will show the beginning, all of the struggles, the victories, and of course, the faithfulness of God sa loob ng 50 taon ng Lighthouse Bible Baptist Church. And through the lives of these characters, makikita po natin kung gaano kagaling gumalaw ang Panginoon sa bawat henerasyon. Ang pinaka-nais naming maipakita sa lahat ng ating audience ay ang purpose ng Ecclesia is to glorify God. Magagawa lang natin to na mabigyan ng luwalhati ang Panginoon only by His grace. So mula noong 1976 hanggang 2026 and onwards, ang biyaya ng Panginoon ang dumaloy sa atin. Through His grace, kahit ang dami nating ganap sa buhay, ang daming activities, ang daming schedules, sabay-sabay na commitment, kaya mas lalong nagkakaroon ako ng desire and mas lalo ako na-inspire to use my talents and give for His glory. Hindi para makilala, but para maitaas siya. Paano nga ba nagsimula ang ating eklesiya? Ano nga ba ang ibig sabihin ng eklesiya? Well, may sagot kami dyan. Coming soon ang isang musical play na hindi nyo dapat mamiss. Mula sa ating talented na Lighthouse Theater cast. And now is your turn. Be part of this one-of-a-kind experience. Punot Dulo, isang musical journey na di mo kakayaning i-skip. This Lighthouse Theater Philippines musical production will take us back to the past. Ito po ay bahagi ng ating All Lighthouse Grand Homecoming and 50th Church Anniversary Celebration. Kaya wag na wag po tayong mawawala upang sama-sama nating balikan at alamin ang ating Punot Dulo, Ang luwalhati ng Diyos sa ating eklesiya. Para sa'yo ang buhay ko, iaalay aking puso, gamit lamang biyaya mo. Good evening. Happy New Year. Wow. So salamat po sa pagsama-sama natin ngayong gabing ito. Nagkaroon tayo ng problema. Kailangan palitan yung 60 amperes na ang tawag niyan? Circuit breaker. Di ko alam kung sinong sabi ko kay June, binili lang ako bukas ang circuit breaker tapos ikabit na lang. Sabi niya, Pastor, ano po yan? Live po yan. Diretso ho yun sa Meralco. So, any volunteer po? Sino magbo-volunteer niyan? Na maglagay kung sinong marunong. No? Di ba hindi pa naman tayo nananalangin eh. Papanalangin ko mamaya kung sino mag-volunteer. Okay? Kung magbo-volunteer kayo, papanalangin ko mamaya na ano. Okay. Sino ba? So, kailangan natin may magsaksak niyan. Siyempre, ano. Well, malangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, sa aming pong pagsasama-sama sa unang araw ng taon 2026. Pagpalain niyo po, Ama, ang aming kasiyahan ngayon sa aming kalagitnaan, bunga ng inyong presensya at ang aming kapatiran ay kasama-sama kami, O Diyos, na salubungin itong taong ito ng inyong salita at nawa Ama sa loob ng 26 at year 2026 na ito, Panginoon, ay may handa kami sa lahat na magiging kaganapan muli sa aming buhay, lahat ng mga himala ninyo, lahat ng mga kagilas-gilas na magaganap sa amin, lahat ng mga kamangha-mangha, lahat na bagay, O Diyos, na mga hindi namin inaasahan, na yung mga pagpapala, ihanda niyo kami, Panginoon, sa mga ito. At maging sa mga pagsubok din, O Diyos, patuloy kami maging matatag sa pamagitan ng inyong salita. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. So please take your seat. Mamaya, after po na mensahe ko, ay magkakaroon tayo ng random, no? Kasi sabi ko, di ba, gusto natin makarinig. Especially ako, gusto ko marinig ang patotoo, no? Kaya ng mga kapatiran natin rito, whether yung kabataan, siguro naghanda kayo o kaya alam niyo naman, kaya yung iba hindi na naghanda. So, kung ano po ang sasabihin ng roleta ng kapalaran, ay ngayon na lang gawin natin. Ano ho? Anyway, let's talk about this, owning the faith, beginning 2026 together.
Ito ho ay pinag-uusapan ho natin na pag-aari ang pananampalataya. Gawin natin pag-aari ang pananampalataya. Sa halip na ito ay nakita lang natin o namana o naki-share lang tayo sa pananampalataya. Lalong-lalo na, family context po tayo ngayon as family. Dahil ang iba ho naman rito nakakilala sa Panginoon, hindi dahil sa family. Ang iba rito ay may mga anak tayo na kasama natin sila sa paglago natin sa pananampalataya. Now, dito ho sa 2 Timothy chapter 1 verse 5, ang sabi ho dito, when I call to remembrance, so naalala, the unfeigned faith that is in thee, which dwell in thy grandmother Lois and thy mother Eunice, I am persuaded that in thee also. Yan po ay sinabi ni Apostle Pablo kay Timothy na inaalala niya yung pananampalatayang nasa sayo, Timothy, ay merong impluensya ang nanay mo na si Eunice at ang lola mo na si Luis. Kaya ako'y naniniwala na ito rin ay nasa sayo. Okay? So, hindi lamang ito pananampalatayang namana at nakita ni Timothy, kundi inangkin niya rin. Okay? Naging siya rin ay pag-aari niya rin ang pananampalatayang ito personally. Dahil in family context, ang iba sa inyo rito ay lumago sa pananampalataya at ang pananampalataya po, ang pinakamabisang paglago nito ay sa tahanan. Okay? Yes, of course, ang iba sa inyo ay ako na-save, kapatid ko. So, kasama yun sa tahanan. Ang iba sa inyo nakakilala sa Panginoon, hindi dahil sa miyembro ng pamilya ho ninyo, kundi kaibigan nyo siya o hindi kaibigan na nabahagi na ng salita ng Diyos. Pero as we grow, since 30 years na ho tayo sa gawaing ito, and let's solidify yung ating pong family. Lalo na po Generation Z at Alpha. Kasi sila ho ang iba, kayong mga kabataan na ito, pag hindi natin sila minatyagan ng maigi, baka ang mundong ito ang siyang maging disipulo sila, mga kapatid. Kaya mahalaga na maunawaan natin na lalo na po sa pasimula ngayon ng 2026, tama lang na magpasimula tayo as family. Kaya yun ang rinali ko ho as family. At ako'y nagpapasalamat, dala niyo po ang inyong mga anak. Okay? O kapatid kaya, o meron ka ng kasama sa pamilya. Dahil bago po ng gospel, o kaya bago ang pananampalataya, bago natin natutunan ang pagsamba sa Panginoon, natutunan ho natin ito sa bahay. Hindi po ito tinuturo sa classroom or sa pulpito na una, kundi o pinag-uusapan sa mga seminar, kundi ito ho, pananampalatayang ito ay una natin nakita sa bahay. Nakita natin si nanay, pupunta ng church, si tatay, nananalangin. Okay? So, sa bahay talaga ang mabisang pasimula sa pananampalatayang meron tayo. Now, doon po sa 2 Timothy chapter 1 verse 5, tatlong generation po yon, pero isang pananampalataya. Si Lola Luis, si Nana Eunice, tsaka si Timothy. Kaya, tatlong henerasyon, isang pananampalataya. So ito yung maganda. Dahil yung pananampalataya ay hindi lamang po ito kwentong pang Sunday school. Itong henerasyon ni na Timothy. Kundi makita natin mga kapatid na isang lola na si Loida, isang ina na si Eunice,
at isang binatang, bata pa ho si Timoteo rito bago siya naging pastor. Kaya 3 henerasyon na ito mga kapatid. Kaya makita natin na hindi po nagtapos ang pananampalatayang ito sa nakakatandang henerasyon. Hindi nagtapos, kundi nagpatuloy. Yan ang maganda. Hindi nagtapos sa lola nilang si Lois. Hindi nagtapos sa nanay nilang Eunice, kundi nagpatuloy hanggang po itong pananampalatayang ito ay lumipat sa puso nila at inari nila, 3 henerasyon, inari nila itong pananampalataya pong ito. So 3 bagay ang pag-uusapan ho natin. Una, faith is first caught at home. Ang pananampalataya po ay una, sa tahanan ho natin ito nakukuha bago ho ito itinuturo sa simbahan. Okay? Yan ang tamang proseso sa bahay. Okay? Dahil mas mahaba ang panahon ng magulang, ng kapatid, ng pamilya ninyo sa isa't isa kaysa sa pastor, Sunday school teacher o sa church. Kasi nakapunta lang naman tayo rito. 2 hours lang. Pag umaga ng linggo, minsan wala tayo pag Sunday afternoon. So sa loob niyan ay the rest of our time ay nandun ho tayo sa ating pamilya. Kaya nung sinabi ho ritong the unfeigned faith that is in thee. So pag sinabi pong unfeigned, ibig sabihin taos puso, sincere. 'Yon ang nakita. No? 'Yon ang nakita sa kanila. The unfeigned faith that is in thee, O Timothy. Meron kang sinserong, taos-pusong pananampalataya. Totoo, real na pananampalataya. Hindi nagpapanggap na pananampalataya. At itong pananampalataya ay hindi lamang po pakitang tao. It's not just for a show. Totoo. Itong pananampalataya. Genuine, ika nga. Yan ang po ang ibig sabihin ng unfeigned. Hindi pakunwari. Ano ho? So, pangalawa, pag-usapan ho natin, faith must move from family influence to personal ownership. Kaya mahalaga ang kalalagayan ho natin mga magulang. Okay? So, ang pangatlong pag-aaralan natin, faith is owned when it is practiced in daily family life. Okay? Ayos na. Number 5. Hanap sana ako ng picture nyo Okay? Faith continues when family pass it on intentionally. So, yun pong 4 na yon ang pag-uusapan natin. So, unahin natin ang pananampalataya. Dapat na nakita, ang pananampalataya, sincero, totoo, hindi pretending, hindi pakitang tao. So, yun po ang di pakunwari na pananampalataya. Ano ho? So, at asahan ho natin yan mga kapatid, na kapag yan po ang ating inisip, na itong pananampalatayang ito ay unang mahihilig muna sa tahanan. Doon muna ito makukuha. Children learn faith less from lecture and more from daily life. Okay? Kaya, papaano mas natututo ang ating mga anak sa ating pananampalataya pag nakikita ho tayong nagpipray, mga parents. Kaya nga, paulit-ulit ko sinasabi ho sa inyo, no? Sa amin, pag kami po nagpipray, okay, na malalaki na mga bata, bihira na rin ho kami magkabuo-buo. Pero ng mga bata pa ho sila, talagang rigid ang prayer namin sa isa't isa. Ngayon, ang prayer namin ni Neri, no, pag kami nakasakay na sa sasakyan, nahatid ko na siya, nasa
nandoon sa kalsada ang panalangin. Okay? Tapos dito, yung mga bata, napapakinggan ko na lang sila, prayer nila sa trabaho, request nila sa Panginoon, ito ang trabaho ng Panginoon na hinihingi ko sa iyo, ito Panginoon ang mga, so nagkikwentuhan na lang kami. Pero yung mabuo, mahalaga na masimulan yan, bata pa. Ano ho? Kasi darating ang time ay hindi na ho basta-basta nagkakasama ang mga anak ho natin. Pero pag nakikita, pag namamasdan ho nila tayo na nananalangin, pangalawa, pag nakita nila kung paano natin po hinaharap ang mga problema. Yan po ang daily life. Practical. Pangatlo, kung paano ho natin pinapractice ang pagpapatawad. Mga practical na bagay lang ho naman ito na nagaganap sa ating pong bahay at pwedeng makita how God is trusted in hard time. Naalala ko, mga anak ko, instruction namin sa Kanya, bago kayo humingi sa amin, kung anong kailangan mo, hingi muna kayo sa Panginoon. Kaya pag may hinihingi sa amin, ang sabi namin ni Neri, pinag-pray mo na ba yan sa Panginoon? Okay? Hiningi mo na ba yan sa Panginoon? Kasi instrumento lang naman kaming mga magulang. So, yan, orientation. Kaya sabi ko nga, napakasarap i-train ng ating mga anak. Kasi nandyan, malambot pa ang kanilang puso, malambot pa ang kanilang isipan. At pwede pa natin silang i-diretso. Nag-aaway ba kami ni Neri? Oo. Paano kami nagbabati? Yun ang dapat makita ng aming mga anak. Naalala ko, bago mag-service, away muna kami sa loob. Pagdating sa service, good morning, magandang umaga po sa inyong lahat, tayo patatabayo, para walang nangyari. Okay? Ang bahay namin, katabi lang So, mahirap. Pero talagang pag-aaralan mo kung paano natin palalaguin ang ating mga anak. Kasi alam ko naman darating ang time na mag-aasawa ako. Alam niyo po, alam ko naman mag-aasawa ako Pero bago maghanap ng mapapangasawa, naturuan kasi nung time na yon, talagang tinuturo ni Tatay Abante patungkol sa Christian family. Narinig ko sa mga pastor, sa mga camps, turo ni Pastor Benny. Okay? So, naorient ako sa Christian family at nakita ko yung pamilya ko na mga pagkukulang ng family ko na hindi kami trinuroan ng ganun. Kaya, sabi ko, kung ano man pagkukulang na magulang ko na hindi naturo sa akin, tuturo ko sa aking mga anak. Hindi para sumbatan ang mga magulang sa mga pagkukulang nila. Kaya kung paano magpatawad sa isa't isa. Yung Matthew chapter 18, bata pa yung mga anak ko. Talagang in-implement ko na yan sa kanila. Bata pa sila. Okay, mag-away. Kung mag-away kayo, mag-usap muna kayo. Sumbungan, hindi sila nagsusumbong. Okay? Mas nag-aaway pa nga ngayon, mas nag-aaway pa bang aso? Sila na nga nagsasabi, ano ba kayo? Mas nag-aaway pa kayo sa amin. Dahil hindi ko sila nakikita nag-aaway. Nung nag-aaway man sila, mga anak ko, nung maliliit pa, nalalaman ko tapos na. Kasi hindi ko sila pinabababa ng mga time na yon. Matthew 18 nga, kayo mo mag-usap. Hindi ko sila pinalaki magsumbong. Kaya nasa training kung ano natin ang gustong natin palakihan ng ating mga anak. Paano sila makikita natin yan. Kaya children learn, ang mga bata, natutunan ng mga bata ang pananampalataya hindi sa mga lectures, kundi sa araw-araw na pamumuhay na nakikita ho natin. Kaya ito ang katotohanan. Faith is more often caught than taught. Yan pong katotohanan yan. Madalas, nahawa tayo sa pananampalataya kaysa natutunan ito. Hindi tinuro talaga. Specifically, inaksyon natin, ginawa natin. Nagsisermon ako sa mga bata. Pag may outline ako, pag may kasalanan ng mga bata, may outline ako niyan. Kasi kinakausap ko sila, parang nagpe-preach.
Pero personal na kausap. Hanggang sa mga anak ko, iiyak na lang yan. Realization ng kanilang kasalanan. Hanggang iiyak na lang yan, tapos yayakap, hihingi ng tawad. So, bihira ako mamalo sa mga bata. Pero pag mamalo naman ako, ay talaga, hindi mo makakalimutan hanggang langit. Kasi hindi ako pumapalo ng palo na, gusto kong palo na hindi makakalimutan. Kaya sabi ko nga, sa bahay namin, hindi namin yung mga figurine na maliliit. Kasi pag dadalo kami sa mga kasal, may mga binibigay na mga figurines, no? Hindi namin inaalis sa bahay. Nandyan lang yan. Pero hindi nila yan mahawakan. Kasi talagang inabangan ko na at sinadya na pag hinawakan nila yan, ay talagang mamumula ang kamay nila. Pag pinalo ko, hindi nila pa uulitin eh. Kasi hindi yan laruan. Ano yan eh, decoration yan, figurine yan, mababasag yan, hindi yan laruan. Ito yung laruan nyo. Kaya, as we enter the 2026 family are asking what kind of faith are our children seeing at home? Yan ang magandang tanong natin, mga kapatid, sa isa't isa. Anong klaseng pananampalataya ang nakikita ng mga anak? Ito, sinabi ko na ito sa inyo noon. Minsan, tinatanong ko po ang mga anak ko, papaano pa ba kami maging mabuting ama? Papaano pa ba kami magiging mabuting ina? Okay? So, tanungan lang. Nung nakaraan, kagabi, kainan kami kagabi, nakita niya naman yung may pinadalhan nga ako noon eh. Kaibigan natin sa Tatalon. Sabi niya, wow, dami niyong bilog-bilog Talagang swertehin kayo kasi puro bilog-bilog. So swertehin talaga kayo sa 2026 na ito. Sabi ko sa kanya, walang basagan ng trip. Kung talagang pagpapalain kami ng Panginoon at may bilog-bilog na yan, at least pinagpala. Swerte. Okay? So, di ba kasi pag New Year, mga lahat na bilog-bilog naman, di namin naman naisip na gano'n. Siyempre may orange doon. Kinat yung bilog-bilog-bilog. Lahat ng mga prutas yung mga pagkain namin doon eh. So, tapos tanungan kami, no? Nagbukas ng question si ate. Ano ang one word masasabi namin kay Nicole? Ano ang one word masasabi namin sa isa't isa, sa mga bata? Mga down to earth na mga tanong. Noong Christmas, no? Kasi naglalaro kami. Yan ang tipon-tipon kami gabi. Naglaro kami. Yung ginaganon, na may oras, tok, 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 yung A, B, C. No? May clue. Okay? So, tapos, tanungan, no? Ano ang plano next year, ano ang desire, ano ang pinapasalamatan. So, sa madaling salita, it's communication. Paano kayo communicate sa isa't isa. Okay? So, ano ang nakikita? Hinihintay ko na lang yung mga batang ito magtanong, Daddy, paano pa ba ako magiging mabuting anak? Totoo, mga anak ko, nakikinig kayo ngayon. Hinihintay ko magtanong kayo niyan sa akin eh. Kasi pag tinanong nila yan sa akin, puso sa puso na ito eh. Paano pa ba, sabihin ni Nicole, paano pa ba ako, Daddy, magiging mabuting bunso? Okay? I dare, yung tatlong yan, magtanong yan sa akin. Kasi nung bata pa sila, yan talagang tanong. Kahit ngayon, gusto namin malaman, paano pa ba kami mas magiging mabuting ama? Paano pa ako mas magiging mabuting, hindi pastor, kundi ama? Okay? So, pangalawa, faith must move from family influence to personal ownership. Kasi sabi rito, di ba? But, sa 2 Timothy 3:14, but continue thou, malino ba yan, ate? O maliit? Kuya, is June. Nakikita ba ito? Maliit. Hindi na makita. Makita mo, Nicole? Yung mga matatanda na, hindi na nakita. But continue thou in the things which thou hast learned. Okay?
continue, magpatuloy, and has been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Yan ang sabi. Kaya nga dapat magpatuloy ka sa mga bagay na iyong natutunan. Magpatuloy. Natutunan sa pamilya, natutunan sa pastor, natutunan sa Sunday school teacher, natutunan sa family, natutunan sa church. Pagpatuloy. At ang inyong pinaniniwalaan, that has been assured, na iyong nalalaman kung kanino mo ito natutunan. May nagturo. Kaya malaki bagay ang mga nagtuturo. Kaya ang pagtuturo sa pamilya, intentional na ituro kung anong gusto natin ituro sa kanila. Kasi pag manahimik tayo, nanay, tatay, manahimik, may magtuturo at may magtuturo dyan. At baka ang magturo dyan at matutunan, hindi yung ating nais. So dalawang bagay ang sabi doon, but continue thou in the things which thou hast learned. Yung learned, ibig sabihin, what our children hear at home. And, sabi doon sa 2 Timothy chapter 3, verse 14, and has been assured of. Ang ibig sabihin ng assured, what our children personally believe. Natutunan at pinaniniwalaan. So kaiba po yung dalawang yan. Ito yung natutunan nila, pero ito pa rin, ito din ang kanilang pinaniniwalaan. Kaya tayo mga magulang, maaring ituro ng mga magulang ang pananampalataya. Yung mga lolo't lola nila, pwede rin na yung pananampalataya ay palalimin pa ng mga lolo't lola. Subalit, itong ating mga anak, dapat nilang itong magpasyang sarilihin. So, yun lang ang magagawa natin, mga parents. Ipakita, ituro, i-model. Yung mga grandparents naman, i-reinforce, palalimin pa. No? Pero, kayong mga anak, kailangan nyo itong personal nyong pidiin. At personal nyong pagpasya sa inyong sarili. Now, kaya faith cannot be inherited like a last name. Dait kami, di ba? Dait din sila. Namana. Ang pananampalataya hindi. Dapat ito ay personal na tanggapin ng ating mga anak. Ninyong mga anak. Hindi na mamana. You must own it. For parents, your job is not to save your children. Ang trabaho namin mga magulang, tungkulin namin, ay hindi iligtas ang ating mga anak kasi hindi naman tayo nagliligtas. Hindi secured ang kanilang future. Well, of course, minsan nagbibigay tayo ng insurance sa kanila. Okay? Pero hindi yun ang pinakatrabaho natin. With respect to salvation ng ating mga anak, whether it is spiritual or physical, only God can do. Okay? Itiwala sa Panginoon. Kasi may time sa buhay ko na talagang sinuko ko ng aking mga anak sa Diyos. Hindi ko naman alam kung anong klase magiging lalaki mga anak ko eh. O anong magiging problema ko in the future. Pero yung isuko ko na Panginoon sa iyo ito mga anak ko, hindi akin yan. Katiwala lamang po ninyo ako. Kaya kami ni Ate Neri nyo, nung pinalaki namin sila, hindi sila naging hadlang sa paglilingkod namin sa Panginoon. Hindi hadlang. Ibig ko sabihin, hindi hadlang, hindi namin sinabi, ay, yung bata, mapupuyat ang bata, kaya, hindi. Wala. Pag pumunta ng tatalong, puyatan, no? Lumaki sila na hindi sila naging hadlang. Ngayon,
Aso nga lang, naging hadlang para mag-worship sa Panginoon. Aso yun, Ang job natin, mga magulang, is to prepare the soil. Ihanda ang lupa. Kasi nga, itong mga anak natin ay parang halaman. Ihanda ang lupa. For children, sa inyo po mga kabataan, teens, your family's faith must become your own walk with God. Sarili. Okay? Maging sariling lakad kasama ang Diyos. Kaya kung nakita niya kaming manalangin, so you pray. Hindi ini-insist ang panalangin, hindi dinidikdik. Kaya nga minsan narinig niyo sa akin, pati ang pagkakaloob at paglilingkod ng Panginoon, hindi namin isiniksik. Dati noon, ang mga anak ko, ka-choir. Okay? Pero nakikita ko, wala na nga sila sa choir. Kasi yun naman sinasabi natin noon pa. Hanapin nyo kung saan ministry kayo. Huwag kayong mag-choir na hindi naman pala kayo doon. Hanapin nyo kung saan ang pinaka-swak na ministry kayo. So, siyempre, nakita niyo naman, mga anak ko, example, ang hirap naman, noon, konti-konti pa tayo, nagka-choir, tapos lakad doon. Dati si Jun, nasa choir yan Pero mahirap. Kakanta ka ng choir, tapos tatakbo ka doon. Siya lang naman marunong yan O kaya, tumigil sa choir. Pakanta-kanta minsan. Okay? Pero, saan nga ba talagang gusto mo? Gusto mo sa choir? Gusto mo dyan? Sa violin? Gusto mo sa piano? Saan ka nga talaga? Gusto mo sa program? Saan nga talaga? Kung saan ka masaya, di doon ka. Okay? So, as a family beginning in 2026, wag natin simulan, hindi sa pananampalataya na magulang, hindi sa church natin, kundi sa ating pananampalataya sa Panginoon. Okay? Simulan natin yan ngayon, mga kapatid. Okay, pangatlo. Malapit na ako matapos. Faith is owned when it is practiced in daily family life. Okay? Ang ano yung una? Faith is first caught at home. Before it is... kagabi to kahapon. Okay? Huwag niyo nang tingnan yung yung baba, sa taas lang. Kasi sa baba niya, puro short yan sa taas lang. Faith must move from family influence to personal ownership. Pangatlo, ang pananampalataya, mga kapatid, ay naaari kapag isa na sa buhay. Faith is owned when it is practiced in daily family life. Pag isa na sa buhay, sa pang-araw-araw, sa pamilya, ito, yan ang pananampalatayang naaari. Okay? Now, sabi doon sa 2 Timothy chapter 1 verse 6-7, that thou stir up the gift of God. For God hath not given us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. So, kaya, pag sinabing stir, sabi ng banal na kasulatan, 2 Timothy chapter 1 verse 6, thou stir up the gift. Parang kape, 3-in-1 na hinahalo. Thou stir up the gift of God. Pag sinabing stir up, paningasin, paalabin. Yan ang ibig sabihin ng stir up. Okay? Paningasin, paalabin. Kasi binigyan ka na ng gift ng Panginoon sa pagtugtog at diyan ka na masaya, paningasin mo pa. Pinahusay ka na ng Panginoon sa pag-awit. Ngayon, may meeting May meeting. Sino raw ang gusto sumama doon sa June 12? January 12 pala. No? Kailan ba January 12? Monday?
Next Monday. Next Monday, no? Next Monday, January 12, yung nasa ExCom, registration, finance, food committee, program, music, logistic, kinukuha yung mga pangalan, publication. Ang iba sa atin rito nasa publication. Ang iba nasa, pati yung mga kasama sa punot dulo, lahat. Kung sino gusto sumama, kailangan ilagay yung pangalan kasi pupunta doon para mag-ocular. We need to submit lists of attendance doon sa World Trade Center. So, kung sino. Kaya, para pumunta doon sa World Trade Center, mag-ocular uli. At iplanuhin na, dito na yung ganito, ganyan, kung anong gawin natin doon. Okay? At bukas nga pala, may meeting. Lahat ng mga sinong face-to-face meeting, bukas ang alas 3. Kasi Bible mode, wala na nga yung December natin. Ilang linggo yan? 2 linggo, 3 linggo. No? Wala. Tahimik lahat, nasa bakasyon. No? Kaya, naglagay ng meeting bukas si Pastor Ruben. Kasi nga, sa susunod na linggo, paghahanda na ng National Baptist Day. Sa linggo, joint coming together tayo sa Taguig. May practice ng alas 2 ata. Alas 2 ata. May practice alas 2. Tuloy-tuloy na ito ng 5 o'clock. Coming together. Tapos kakain, magbumili ng magdala tayo ng puto. Tapos, after coming together, practice uli ng choir. So, ganon. Okay? Anong ginagawa natin ganyan? Pinapaningas. Paningasin. Okay? Stir up the gift. Paningasin ang pananampalataya, lalo na ito sa bahay. So, ibig sabihin ng paningasin, to awaken, gisingin, panatilihing active, panatilihing aktibo, panatilihing buhay. Katulad ng nagniningas. So, faith grows when it is used and not stored. Ang pananampalataya lumalago kapag tumataas, tumitibay ang level, kapag ito ay ginagamit. Nawawala ang skill, no? Pag hindi ito ginagamit. Okay? So, lalo na pag inimbak mo lang yan, ikaw lang merong ganong klaseng skill, wala lang. Kaya sa pamilya, mga kapatid, faith is stirred up when prayer becomes normal. Yung prayer nyo ba sa bahay, normal? Dati noon, nung nag-asawa kami ni Neri, hindi naman kami nagpipray sa gabi. Hanggang sa na-realize namin, na pag hindi kami mag-pray sa gabi, hindi ito gagayahin ng mga anak namin. Yan ang dahilan. Hindi naman ako perfectong pastor na I also learned. Kasi sa Bible school, sa Tatalon, hindi naman kami nagpipray. Hindi naman kami mga banal. Holy, Hindi. Mga ordinaryong nag-aaway-aaway, nagsusuntukan din. May kaaway din sa labas, nagbabatuhan din ng bote. Okay? Kalaban yung mga tambay din sa labas ang Tatalon noon. Okay? Kaya hindi kami yung tipo na isang gabi, prayer kami. Wala. Hindi naman ganun. Kaya nadala ko rin. Nung ako may asawa na, hindi naman ako sanay mag-pray. Kasama si Neri. Pero dumating sa punto na pag hindi kami manalangin, hindi makikita ng mga anak namin, hindi ito nila gagayahin. Kaya ang prayer sa bahay, normal lang. Normal lang ang pray. So, pag yan ay nangyari sa bahay, yan ang ibig sabihin ng nagniningas. Yung prayer, normal. Yung scripture is part of conversation. Okay? Kasama ang banal na kasulatan. At hindi bihira. Talagang bahagi ng usapan.
Ito yung sabi ng Bible. Ito yung gabay ng banal na kasulatan. So, yan ang ibig sabihin na pinaniningas. God is included in decisions, not consulted, only in emergencies. Naalala ko noon, pag nagtitipon-tipon kami, ang sunod na ngayon devotion, ganito. Ang bihira. Nakita ko yung skill nila. Okay? Ka-announce ko lang, ang devotion ngayon, gawa kagad ng kodigo. Sabi ko, kaya nakita ko nung bata pa sila, nakita ko na meron silang skill. Mga anak ko. Okay? So, sabi rito, 2 Timothy 1:7, For God hath not given us the spirit of fear, but of power, of love, and of sound mind. Ano encouragement natin yan? Tayo mga pamilya, God did not give families fear. Fear of finances. Nung una, nangamba ako Paano ang pag-aaral ng mga anak ko? Magka-college to. No? Siyempre, tatay ka, maliit pa mga anak mo, wala pa masyadong malaking sweldo nung panahon na yun ang mga miyembro natin. Okay? Tapos, kaya mangangamba ka. Yung ibang mga worker, hindi naman mabigyan ng sustento, ng buo. Hindi mabigyan ng kanilang allowance talaga. Ang iba, nagtatrabaho din, nagmumotor. So, mangangamba ka. Pero mga kapatid, hindi tayo binigyan. God hath not given us the spirit of fear. Fear sa finances, fear about the future, and fear about the children. Hanggang sa sinabi ko sa mga anak ko, kahit Panginoon, kunin mo itong mga anak ko. Kung yan ang kalooban mo, maluwag na ho yan sa puso. No? Kasi hindi namin ginawang hadlang ang aming mga anak. Kaya, tingnan niyo po yung verse na yan. For God hath not given us the spirit of fear, but of power, of love, and of sound mind. Kaya ang Panginoon, ang Diyos, He gave us the power to endure, to love, gave love to stay united, a sound mind to lead wisely. Kaya ito mga bata, maganda nagkukusa sila. No? Hindi namin sinabing yung sweldo nyo, bigyan nyo kami ng portion niyan. Sila na nag-isip, kami na magbabayad ng kuryente, kami na magbabayad ng pang grocery nyo. Okay? Ito nga lately, hindi naman nagalit yung mga anak namin. Kasi sineri, may credit card, hindi mabayad-bayaran, kunti lang naman, hindi man naabot ng 50,000 Pero, yung mga bata, ito na. Okay? Kaya ayaw nila Ayaw nilang magkaroon ng credit card. Kaya sabi ko, yung credit ko kaya sa church, sila na lang kayo magbayad. Anyway, nakita ko yung ganda ng puso nila. Now, I'm not bragging my children. Hindi ko pa alam kung anong mangyayari sa kanila in the future Pero, yung bang i-practice lang, no? At makikita natin kung paano ang Panginoon na magpapalago sa kanila. Makita natin sa ating pamilya. So, 2026 is a year to practice faith together. Not perfectly, but sincerely. Okay? So, last, faith continues when family pass it on intentionally. Yan, mga kapatid. Kasi dito nakita natin, si Louis, Grandmother Louis, pinasa yung pananampalataya kay Eunice, kanyang anak. Si Eunice naman, pinasa yung kanyang pananampalataya kay Timothy. Si Timothy, hindi na binanggit yung tatay ni Timothy. Kasi ang tatay ni Timothy, malamang hindi saved. Kasi Greek, mga Hudyo sila.
ang asawa, ang tatay ni Timothy, mga kapatid, hindi na binanggit ng banal na kasulatan kasi malamang hindi saved. Hindi ligtas kasi Grego. Okay? Greek. So, pero nandun yung tunay na pananampalataya na nasa kanyang ina. Siguro naghiwalay sila, whatever, pero walang sinabi. Hanggang si Timothy, naging pastor ho yan. And Timothy was commanded to pass it on further. So, that is how faith survives generation. Intentionally, ipasak sa kapatid. Okay? Galing kami kay Ate Edna. Nakanay, kilala niya naman yun eh. Nandun yung kanyang panganay na kapatid, si General. Okay? Nandoon yung mga kapatid niya. May kapatid niya na madre. Ewan ko, ata sila magkakapatid eh. Nalimutan ko lang. Pero 3 sa kanila ang membro ng Lighthouse. Pero may madre silang ate. Na-meet ko na yon nung namatay yung kanyang isa pa lang namatay sa kanila eh. So, kita-kita uli kami doon. Nabanggit ko yan kasi kahit sila magkakapatid, iba-iba eh. Si General, no? Kuya nila, okay? Yung madre. Pero gano'n pananampalataya. Siyempre, Christmas, kasama-sama, gano'n. So, gano'n talaga sa pamilya. Hindi lahat talaga eh. Hindi lahat. Nasa sa pamilya natin, pasalamat kayo kung buong pamilya nyo nasa pananampalataya. Pero kung ito'y maging talagang intentional, ipasa natin ito. Nagpapatuloy ang pananampalataya sa pamilya pag intentional. Kuya ko ang nagpaliwanag sa akin. At dahil sa Panginoon ay naligtas ako. So, yan ang naging kaganapan. Now, sabi rito sa 2 Timothy 2:2, "The same thou commit to faithful men who shall be able to teach others also." So parents pass faith to children. Older siblings influence younger ones. Grandparents strengthen the whole home. Faith must be intentional at hindi aksidente sa pamilya. So, mga kapatid, deliberate, itong keyword dyan, no? Deliberate. Wala spelling. If family do not pass faith on deliberately, the world will pass something else down. Automatic yan. Pag hindi natin ibinahagi sa kanila, no? I-try na ibahagi ang pananampalataya. Tanggapin man yan o hindi, ibahagi ang pananampalataya. Biyaya na lang ng Diyos pag sila'y makakilala sa Panginoon. At least, naibahagi natin. Hindi tayo naging silensyo sa pananampalataya natin, mga kapatid. At sabi ko nga, tanong ni ate, Daddy, kayo naman, ano ang desire nyo next year? Itong taon. Yan ang usapan namin noong December 20. Ako, desire ko, well, nakita ko na yung pagkasama-sama natin, no, bilang mga kapatiran sa church. Ang desire ko, magkaroon tayo ng, ito sa akin mga kapatid, although hindi ito ginagawa ng tatalon, yung magkaroon ng gawain sa iba lugar. Ibig ko sabihin, hindi ginagawa ng tatalon. Halimbawa, sina Kuya Ernie, malayo, di ba? Nandoon. Papayag ako na magkaroon ng gawain doon. Sa layong ganyan. Okay? Ibig sabihin, pwede. Kasi nakita ko yun sa Amerika nung pumunta ako. Sina Pastor Hernes, merong service sa umaga.
Sama-sama. Paghapon sila, kalat na sila sa Amerika. Ang natitira doon, yung mismong taga doon. Kaya yung asawa ni Rhea Abante, meron yung pinapastoran. Parang care station. Sabi ko, okay. Pastor Lito naman, doon naman sila sa isang simbahan na malaki, na merong maliit pang, malaki pa din. Pero, yun yung youth place. Rinerentahan nila. Kasi yung simbahan na malaki, pang umaga lang. Paghapon naman, wala. So, ganun ang simbahan nila doon. Kaya, nung panahon noon ni Tatay Abante, hindi kami pinalabas. Kasi ang gusto niya mangyari noon, palakasin yung main. Ibig kasi hindi palalabas, hindi ini-encourage. Diyan ka, doon ka. Okay, sa Metro Manila. Ang mission noon, malayo. Punta ka ng siguro sa outside Metro Manila. Okay, kaya si Pastor Culiano, no? Si Pastor Culiano, dati noon, hindi, Cavite yun namatay na si Tatay Abante, hindi pa sila church. Mission, kaya ang tagal niyan. Ang tagal niyan na naging mission. Okay? So, hindi sila kaagad naging church. Hanggang sa inorganize na. Tayo ganun din. Ang tagal din natin. Ngayon, may covenant na tayo, di ba? So, kaya dati no, mga kapastoran na kaibigan ko, nagtatanong, mission pa ba kayo? Ang tagal-tagal, yun na, mission pa rin kayo. So, yun, binura na yun ni Pastor Ruben. So, kaya ibig sabihin, noong nakaraan, sabi ko, kayo mga tatay, na faithful mula pa noon hanggang sa hanggang ngayon, pwede na kayo magbaptismo. Okay? Pwede kayo mag-start ng gawain. Pwede. Na maging mission. Maging gawain. Tapos sama-sama ulit dito. Kaya ini-encourage natin yung mga small groups natin. Actually, pag na-organize yung naging... Kasi pag, alimbawa, Bipitay, kung may lugar lang sa Bipitay at doon, kasi may mga chance talaga, kasi iba na ngayon ang trabaho Hindi linggo palagi. No? Ang iba talaga may trabaho ng linggo. Kaya ang ibang simbahan may service ng Sabado. Ang iba nga may service ng Biyernes Kasi ang sabi lang naman ng Panginoon, sa 7 araw, yung 1 araw sa Kanya. Pero pag sinara mo ang utak mo, isipan mo na yung 1 araw na yon is Sunday lang palagi, hindi pag-violate pag Sabado ang worship service. Or Biyernes. Kasi pag pumunta ka sa Saudi, ang worship service nila, Biyernes Hindi naman linggo, di ba, Marseng? Biyernes sa kanila doon. So wala sa day. Ang ibig lang sabihin, sa loob ng 7 days, yung 1 araw dyan, pahinga ka para sa Panginoon. Okay? So, ngayon po, 2026, yan. Simulan ho natin bilang pamilya, ito'y magpapatibay ng ating pananampalatayang lalong-lalo na sa 2026. Kaya po, itinuturo sa buhay ni Timothy na ang pananampalataya ay nagsisimula sa tahanan. Pangalawa,
ang lumalago ang pananampalataya sa pamamagitan ng halimbawa, example. Yan o. Pangatlo, ang pananampalataya ay dapat po itong personal na angkinin. Owned faith. Tapos ang pananampalataya ay dapat i-pass on. Intentional. Intentional na turuan. So, that's it mga kapatid. So as we begin 2026 together, let our homes be a place of real faith. Let our children see God live out daily, and let our families say, as for me and my house, we will serve the Lord. So let's own the faith together as families, starting itong 2026 mga kapatid. Now, nabanggit ko yung generation Z, taka itong Alpha. Iba na sila eh. Sila ay lumalaki na malalim ang kaalaman sa technology, lalo na sa mga bagay-bagay na pakinggan nyo yung mensahe ni Pastor, World Wide Web, kaninang umaga. Kasi ang coming together kaninang umaga, ng tatalon, kaninang alas 10 yun eh. No. If you have time, pakinggan nyo lang. Kasi si Pastor Ruben, mga kapatid, napansin mo, iba yung kanyang kaisipan eh. Binabali niya yung mga kulturang American culture. Okay? Mapapansin mo sa kanya. Hindi yung... Kasi may mga Baptist churches na talagang narrow-minded. Dapat ang service linggo walang iba. Kaya minsan si pastor, kinakancel niya. Sa ibang mga pastor, hindi yun. Hindi yun sa kanila. Hindi yun ang ordinaryong ginagawa ng Baptist. Maraming mga binago si Pastor Robert na nagiging parang kultura na hindi na rin maganda. No? Okay? Kaya minsan pag minsan pag nagka-camp, camp natin ngayon, masaya, di ba? Nag-swimming, ganyan. Anong panahon? Hindi ganun ang camp. Ang camp parang ang camp nung kapanahunan, parang kang nasa, ano bang term natin yan? Jail. Ang camp noon, talagang parang military. Parang, talagang retreat talaga. No? Nakakurbata pa, ganyan. Si Pastor Ruben, hindi. Gusto niya, camp relax. Dinomero ang mga camp noon. Yung mga unang mga Baptist, dati nga noon, pag naligo nga sa swimming pool yung mga Baptists, hindi naka-shirt naka-jogging pants Traditional, yan, very traditional. Pastor Ruben, hindi iba ang kanyang utak. Okay, so, yan mga kapatid, owning the faith, beginning 2026 together. Ano yan? Faith is first caught at home before it is taught in church. Faith must move from family influence to personal ownership. Pangatlo, faith is owned when it is practiced in daily family life. And faith continues when family pass it on intentionally. Okay. Ito na yung report. Nakita niyo na ba ito? Yan, sobrang liit yan, pero senior na ito ni Tita Beth doon sa ating pong lighthouse. Okay? So, pag sumikapan natin na mabayaran natin yung ating pong 3.5 at yung ating mga kapatiran na may sobra, so magbigay ng sobra para sa iba. Yung ating mga kapatiran na may pangangailangan, pagtulong-tulungan natin ito mga kapatid. Ano ho?
So, sa group 1 natin, leader, no, sa group 2, group 3, review tayo ng ating pong mga kasali dito ho sa atin. So, whatever the Lord leads us dito, mga kapatid, so it be. So, pagtulong-tulungan natin ito. Ano po? So tayo lahat tumayo at tayo po imanalangin. Dakilang Ama, maraming salamat po o Diyos sa unang taon na kasama namin ang aming pamilya. At kami po ay mayroong pagsasama-samang luwalhati po sa inyo o Diyos. Dalangin namin, Ama, lalo na po itong aming celebration ng National Baptist Day. Ang pananampalataya, ang mabuting balita ay pagsumikapan natin naming ibahagi sa iba, Panginoon. At amin po itong tatayuan, gawin namin paninindigan sa lahat ng aming pong pagkilos sa loob ng aming simbahan, sa bahay, at sa sanlibutan. Pagpalain niyo po, Ama, ang aming pananampalataya, maibahagi namin ito sa iba, hindi lamang sa aming pamilya, kundi sa aming pong mga mahal sa buhay, mga kaibigan, Panginoon. Lalong-lalo na po sa pinagkatiwala niyong mga anak namin upang sila, Panginoon, ay maglingkod din po sa inyo. At sa taong ito, 2026, maging vocal kami, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo, Ama, at sa lahat ng aming pagkilos. Tunay nga po na hindi nyo kami binigyan ng espiritu ng pagkatakot, kundi pag-ibig at pagtiwala po sa inyong salita. Dahil alam namin, Panginoon, na hindi nyo kami pababayaan. Salamat po sa lahat ng mga pangangailangan na iyong pinagkaloob sa amin sa mga nagdaang taon at ganoon din po sa susunod na taon, Panginoon. Mas maging matapang kami, Ama, na ihayag at ipamalita ang pananampalatayang natanggap po namin sa inyo. Maraming salamat po sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, so please take your seat. Anong gagawin natin? Halika kayo rito. Okay, let's hear some. Aga pa naman, di ba? Anong oras na? Yan. Siguro mga 1, 2, 3. At least. Handa kayo, ha? Pwedeng matanda, pwedeng bata. Ayan. Anong gagawin natin?
Surprise muna. Kung paano na-save? Kung paano na-save? Hello, hello. Hello. Ba't yung duck ko lang itamakbo dun? Okay na ba? So, hello. Ako po si Jedol Dulao. So, yung nasave po ako nung January 30, evangelistic po ata ng mga youth yun. Then, first po invite sa akin nun si Nix. Online pa nun. So, after po nun, may mga games. Then, may mga laro. Nasa after nun, breakout. So, ang nag-share sa akin ng gospel is si Kuya Jason. So, ang naging mga kaledsi ko nun is si Leo, si Kuya Jason, si Carl Palencia, tapos si Levin, tapos anak natin Jobs, pangalan no? Ayun, si Aljon. So, sila po yung mga una kong naging Led Circle. Ako na po yung natira dito. Kasi balikan na po kayo. So, ayun po. After po nun, yung first attend ko naman po dito is yung sa youth din. So, youth fellowship siya yung kapihan. Kompleto pa po kami nun. Then, ayun po, nagtuloy-tuloy. Napaptize din po ako nung sa camp dun sa may Pangasinan ba yun? Saan ba yun? Hindi. Yung isa. Pampanga? Andrianas. Then, ayun, tuloy-tuloy sa ministry. Yun. Sa pinagkaloob sa biyaya ng Panginoon. Dito lang po ako sa orchestra. Then, ano po, wala, masaya. Ayun na naman po yung testimony ko sa yung nasave po ako, yung date, and kung sino po yung nag-share ng gospel. Thank you. Parang hindi na po kailangan ng introduction. Mami, kailan ulit ako nag-start dito sa church? Ma, help mo ako. Hindi, hindi ko po naaalala kung kailan po ako po sa church. Pero, yung naaalala ko po, yung first punta ko po sa church, kung saan ko po na pag-aralan yung biyaya ng Panginoon is yung sa CLC po. Yung teacher ko po, yung yung grade 3 po ako nun. Teacher ko po ata si Teacher Tess po. Siya po nabigay sa akin lahat ng mga kailangan ko po matutunan. Pero nung bata po ako, di pa po masyado nakakaintindi. Immature pa po ako. Pero hindi naman po ako yung mature ngayon. Balance lang po ako. Parang hindi pa pwede yung, tapos starting no first time ko po sa youth camp, skip na po muna natin yun. Start po. Yung sa 2024 po na
2024 po, yung September po, bumalik po ako sa violin. Kasi wala po akong ministry noon. Wala po akong naaanan po. Kasi dati po, hindi po si Teacher Rosie yung nagtuturo po sa amin. Kaya hindi po ako bigyan ng motive, ganun-ganon. Hindi po ako na-encourage masyado. Tapos nung bumalik naman po ako, nakita ko po yung gumaling po ako, mas natutunan ko po lahat ng kailangan ko po matutunan. Tapos next po, nakasama na po sa first youth camp ko po nung June 5 to 7, 2025. Nung June 5 po, gabi po siya ay inexplain po ni Preacher Abel, tapos yung iba pa pong mga preacher, binigay po nila lahat sa akin yung mga kailangan ko po matutunan at hindi po makakaabot. Iyaano ko na lang po, mas na-realize ko po, mas naintindihan ko pa po yung mga kasalanan ko po nagagawa, yung mga nami-miss out ko po. Tapos June 7 po, napabaptize na po ako para makapag-ano po ako ng mga ministry. Tapos ngayon po, may bago po akong ministry na napuntahan na pwede ko po gamitin yung pagka-cartooning ko po dahil sa journalism. At iyon po, yung sa The Beacon po. At nagpapasalamat lang po. Thank you! Po. Ayan po, i-share ko lang po yung testimony ko po. Summarize lang po. So, nag-start po siya sa CLC din po, katulad po ni Mia. And katulad po ng mga bata, minsan po dati talagang hindi ko po talaga gusto sa Sunday school. Talaga pong iniiyakan ko po siya. Pero po, nung tumagal na po, medyo tumanda na po ako and nare-realize ko, medyo lang. Medyo tumatanda na po ako. Pero nasa CLC pa rin po ako. Medyo na-realize ko na po yung onti yung mga bagay-bagay and yung mga kailangan gawin dito sa simbahan. So, nakausap ko po or nag-share po sa akin ng gospel noon si Ate Yeyeng po. Naging teacher ko po siya sa CLC and natanggap ko po ang Panginoon noong December 2017. And doon ko po na-realize, mga bagay-bagay and yung mga realization ko po para po sa kung paano ko po mabivisualize yung mga pwede ko pong magawa para po sa simbahan na to at kung paano ko po magamit ng maayos yung mga talentong pinagkaloob po sa akin ng Panginoon. And nung tumagal po, naging part na rin po ako ng youth and pandemic po noon and doon po nag-start na mas lalo po ako na-engage sa mga ministries. Ayun po, nag-start po sa youth and kanila Kuya Abel po. And 2019, nabaptize po ako ng March. Then, doon na po, mas lalong nagtuloy-tuloy after ng pandemic, nagtuloy-tuloy na po dito sa church at
doon na po ako doon na po ako pumasok sa mga ministries. Ang una ko pong ministry ay ang CLC, and then nag-start na rin po ako sa media, and ang pinaka-latest po is yung sa orchestra po. At sa mga ministries po is nakita ko po yung biyaya ng Panginoon po sa akin sa pagbibigay niya po sa akin ng mga talento at nagagamit ko po dito sa bawat ministry na to. And thankful po ako dahil sa bawat ministries po na yun is na-enjoy ko pong gawin at alam ko po na ginagawa ko po to para po sa Panginoon. At sa lahat din po ng mga nakakasama ko sa bawat ministries, ayan po, at madadagdagan po na ministries, na madadagdagan po na ministries, katulad po ng sinabi ni Mia sa The Beacon, ayan po, ay mag-start na po this year, ng 2026. At ayan po, sana po is mas dumami at mas magpagamit pa po ako sa Panginoon sa mga susunod na mga taon. Ayan po, salamat po. Sa susunod uli, masarap pakinggan. Ano na? Isa pa? Special request. Halika, Albi. Halika, habang pumupunta rito si Albi, nakita ko may mga program na. Kasi dati natin ginagawa, pag January, mga kapatid, kinokollect natin first quarter, lahat ng mga programs. Nakita niyo ko, may mga program na ang youth, ang CLC, ano pa ba? Nakita ko. So, i-collate natin ito lahat. Kasi may meetingin din kami ni Pastor R.A. para i-lay down na yung theme. Tapos yung date natin, sabihin niya na yung mga dates, kung kailan yung mga ganap natin, mga kapatid, kasi tatanungin na yan. Kailan yung ating CWOP, kailan yung mga, lahat po yon. Okay? Kaya bago matapos yung January, mag-meeting na kami niyan eh. Last. Sige. Kasi sabi ng last pal. Ayan po. So, ano po to, di ba, last Sunday, sabi ni Pastor, gumawa ng testimony, ganyan, ng mga anak daw po ng member. So, notes ko agad yung tatlong, points ni Pastor, ganyan. So, mayroon po siyang tatlong points, which is yung inherited faith, owned faith, and, joke lang. Tapos yung borrowed faith. So, nakarelate po ako dun sa own faith, which is yung personal decision po, na connected din sa preaching ni Pastor kanina. So, nasave po ako nung March 12, nabaptize ako nung March 12, 2019. Kasama ko po sila Aya, tapos sila Jasmine. Ganyan kami niyan eh. Tapos, nagsimula po yun syempre sa CLC, ganyan. Or sa Sunday school po, kasi wala pang CLC nun. Sunday school po, ganyan. Tapos, kung si Aya, ayaw niyang umattend sa Sunday school, kasi gusto niya sa baba. Ako, ayoko umattend sa baba, kahit pinapababa kami ng mga teacher. Mas gusto ko sa Sunday school, kasi ayoko makinig, kasi nakakaantok. Joke lang yan. Iba na ngayon, Pastor. Iba na. Yeah, yun yung ganun magkaiba. Tapos, ayun po, nag-start yun sa CLC nga, ganun. Siyempre, bata pa, ganyan, more on laro yung gusto. Tapos, siyempre, di ko pa po naiintindihan nun yung salita ng Panginoon. Hanggang sa, tumatanda na po ako unti-unti. Kaya totoo po yung, ang haba kasi di ko alam. Totoo po yung sinabi ni Pastor na nagsisimula yan sa loob ng bahay or nagsisimula yan sa mga magulang. Kasi, sabi ko dito, sa family po kasi namin, nakita ko rin po yung faithfulness ng mga tita ko, tito ko. Ba't ang lamig kasi. Ay, nakikita ko rin po yung faithfulness ng mga tita ko, tito ko, ganyan, ni mama. Kaya, na-influence din po siguro ako, kaya po ngayon nandito ako sa church, ganyan. And then, ba't nanginginig?
ang pangit kasi last na yun si Aya eh. Ayan, so, kaya masasabi, ito na nga lang ako titingin. Kaya masasabi ko din po talaga na masaya po yung childhood ko kasi dito po ako nagsimula sa church. Also, di ba sabi po ni Pastor kanina, meron siyang finlash about learned versus assured. So sabi po dun sa learned, ito yung what children hear at home. And yung assured naman, what children personally believe. So, nagsa-start po syempre sa confusion, pagbata, ganyan. Pero kapag po natututunan niya na yung mga salita ng Panginoon, doon na po nagkakaroon ng pagpili personally. Kaya, yun po yung kinonect ko talaga sa sarili ko, which is yung own faith. Kasi hindi po siya dahil pinressure ako na at mag-church ka, ganyan, mag-church ka, ganyan. Which is, masaya naman po kasi kakainis talaga. Ayun, so last na to. Ngayon na mas matanda na po ako, mas naiintindihan ko po yung importance ng pananampalataya sa buhay ko. And ito po yung masasabi ko talaga na ipapasa ko sa susunod na generation, kagaya po ng topic ni Pastor nung mga nakaraang Sunday. Ayan. Kamsamnida! Let's go home! Send ko na lang kay Pastor to kasi mahaba to eh. Chat ko na lang si Pastor. Sabado lang, hindi ko na kahapon sa ano tayo. Tinawagan ako ni Pastor Jojo kahapon na tayo. So, practice tayo doon. Pero, Sabado ata, ang punot dulo, sa ano kayo na? Kainta, grabe. Saludo ako sa inyo. Kaya, may puno dulo pa ba kayo? Wala na ating puno, wala na yung dulo. Tayo po tayong lahat. Konting trivia lang. Si Albi kumakain na yan ng broccoli ngayon. Dahil yan kay Sana All. Iba talaga nagagawa ng pag-ibig eh, no? Hindi kumakain ng broccoli yan eh, pero nung dinala ni Joshua ng broccoli, kumakain na ngayon. Tumatanda naman na daw po siya, Pastor. Kaya okay na yan. So let's pray. Salamat po, Panginoon, sa gabi na amin pong pinagsama-samahan at sa mga katuwaan na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat sa unang taon na kami po ay inyong idinala dito sa inyo pong bahay-sambahan. Naluwalhati namin at nalugod ang inyong pong pangalan, Panginoon, sa pamamagitan po ng Espiritu at katotohanan, Panginoon. Kami po sa buong taon ay humihingi po sa inyo ng mga pagpapala upang ito pong taon na ito na ipagkakalob niyo po sa amin ay maibalik din namin ang lahat ng kapurihan sa inyo pong pangalan. Paghiwa-hiwalay niyo po kami ng matiwasay, makarating sa aming mga bahay ng maayos, Panginoon. Mga nauna ay inyo po rin silang dalhin sa kanilang mga tahanan. Muli po, sa mga susunod na araw, kami po ay maglingkod pa rin po sa inyo ng may kalakasan nagmumula po sa inyo. Ito pong lahat, sa pangalan po na aming Panginoong Hesus na tagapagligtas. Amen. Amen.